Nako, ang pinaka-aabangan ng lahat, Martin Romualdez nagpakita na dito sa video na to. Pag-usapan ho natin ang pagpunta nitong si Tamba diyan sa ICI at ang interview nitong si Tuta Soto. Nako, mag-amo nandito sa video natin na to. Itong si Tuta Soto dito kay Manong Ted, papasadahan din ho natin ng mabilisan. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho agad tayo dito sa pagtungo nitong si Romualdez dyan sa ICI kaninang umaga. Panoorin natin ito mga kababayan. Salamat ako sa ICI sa invitation. Naku, papasalamat sa ICI. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. White boy! White boy! We're talking of you, white boy! Pambihira. Palakpakan natin si Tamba. Anak ng Petra Garapata. Ang tapang pala ni Tamba. Ibibigay daw niya ang kanyang knowledge sa budget process. Hindi naman yun ang itatanong sa'yo eh. Itatanong nila kung gaano katotoo yung pagdadala daw ng pera dyan sa McKinley Street sa Forbes Park. Itong si Master Sergeant Orly Gutierrez, pambihira. Ito talaga si Tamba. Anong budget? Hindi budget process. Alam na namin. Kung gusto nyo magbigay ng kaliwanagan dyan sa budget process na yan, ilabas nyo ang report ng small committee. Tapos usapan. Naku. Mas okay yan kung isa sa publiko ng ICI ang pagtatanong nila dito kay Romualdez, di ba? Pero kung sila lang, ano to ko, baka kumain lang sila ng palabok dyan tapos nagkwentuhan. Malay ba natin na kinumusta lang nitong mga taga-ICI yung mga di umanong chicks na nagpupunta dyan sa House of Representatives noong speaker pa yung si Martin Romualdez. Hindi ko sinasabing kay Martin Romualdez yung chicks. Kayo mga green-minded kasi kayo eh. Di ba? Hindi ko sinasabing mga chicks ni Martin Romualdez yan. Ang sinasabi natin dito, baka nagkumustahan lang. Kong, kumusta na? Meron ka ba Rimowa bag? Puno pa ba? Di ba? Baka ganun. Hindi. Baka hindi pa natanggal yung laman ng mga maleta pagkatapos nung huling travel nila. Yan lang naman yun. Wala tayong ibig sabihin dito. Di ba? Kong, kumusta na? Di ba? Madali naman kami kausap dito sa ICI eh. Di ba? Hindi natin, alam nyo ba pinag-uusapan? Diba? Naka-televise ba yan na parang yung na oral argument dyan sa Korte Suprema? Hindi. Ika nga mas sensitibong mga pinag-uusapan yang sa oral argument o yang sa ICI na yan. Itong sa ICI na to talagang interest sa sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito pero hindi nila isinasa publiko dahil nga nagkukwentuhan lang sila, kinukumusta yung mga chicks na umaakyat dyan sa House of Representatives nung congressman pa. Yung mga di umanong chicks, sorry. Yung mga di umanong chicks na umaakyat dyan sa House of Representatives nung speaker pa, itong si Martin Romualdez. Nabalitaan lang naman natin yun eh. Diba? Ang dami daw yung mga magagandang chika bebots. Rumarampa dyan sa House of Representatives. Di umano nung speaker pa yung si Martin Romualdez. Ba't di mo ginamit yung helicopter mo? Kapag ginamit mo yung helicopter mo binili-bili mo, hindi mo gagamitin. Ano yan? Pagka binili mo gamitin mo. Ano yan? Scripted yan. Mamaya ka. Si Manong naman masyado excited. Mamaya ka naman ako. Good morning, sir. Ba't kayo na kayo nagpakita, sir? Magandang umaga. Yes, sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Tama na. Ngayong araw na ito, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to... Anak ng Petrang Garapata, anong ginagawa mo dyan? Kung isi-share mo lang pala yung knowledge mo dyan sa budget process, hindi yun ang tatanong sa'yo. Tinuturo ka ng mga testigo. Nang dinadalan ka daw nila ng mali-malitang pera. Di umano. At sinasabi yan ng mga testigo, yung mga witness. Yun ang sagutin mo. Huwag mo kang budget process. Anak ng tawanan dyan si Grace Pro. Sasabihin niya sa amin kung ano nangyari dyan sa dyan
Dyan sa, ano na yan, yung vice cam na yan, di ba? Okay na yan. Oh, talaga, oo. Problema yun. Help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation. Namamadali na, tama, may lakad ata papunta Spain. To speed up daw the resolution ng ano na to, itong kaso na to. Baka magmamadali, gusto na magpunta ng Spain. Biglang, Brad, kung sakali lumipat ka, wala naman kayong magagawa. Anak ng tao ka, meron ka sariling helicopter, di ba? Hindi, baka, kung wala man siyang helicopter, kasi may napabalita di ba? May marami daw mga, mga sasakyang paghimpapawid. Kung sakali man, Brad, pwede mo naman hiramin yung sa best friend mong si Elizalde ko. Marami din siya nun. So yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Diba, imbis na sabihin niya, Congressman Saldi ko, para matapos na to, umuwi ka na ng Pilipinas. Hindi niyo maririnig yun kay Martin Romualdez. Yan yung senaryong hinihintay ng mama na to sa 2028, yung tipong pagkakagulo dyan ng mga Pilipino. Sir, ano hong masasabi nyo kayo na hong number 1 na presidential candidate? Kaso iba pinagpapaliwanag siya sa korupsyon. Anak ng pekta ka. Di ba? Yung pihit ng tadhana, iba ho talaga Yan ang senaryong hinahanap niya sa 2028 na pagkakagulo niya ng media. Sir, number 1 na ho kayo sa survey. Kayo na ho nakikita magiging susunod na presidente. Kaso iba Pinaliligiran siya ng mga media. Tinatanong siya about sa corruption. Jackpot, no, Brad? Pero in fairness parang nangayayat ka ng konti. Kasi nung huling kita ko sa'yo, lagi ng bituka mo Waiting area. Kaso ang problema, hindi naman televised di ba? O kaya kung ano mang pag-uusapan dyan, kung kumustahin man yung mga di umanong umaakit na chicks dyan sa House of Representatives, mag-makeup sila dun sa mga opisina dun, ano ba? Ano ba problema umaakit yung mga chicks? Di ba? Walang problema yun. Paano ba kung kukumustahin nila itong si Leila de Lima, may make-upan nila si Leila, di ba? Wala pala si Leila. Diba, pupunta nila si Franz dun, may make-upan nila, di ba? Wala nang problema yun. Masyado ko yung mga green minded. Ito, rekta. Panoorin natin, isa ito sa mga tagpo doon sa nangyaring rally noong linggo. Mga good news, AFP active and retired general nag-meeting. Ito, pakinggan natin ano kayang pinag-meetingan. Napakagandang balita. Nag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Pinilang ko. Nasa 25 to 30 active generals. From J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kompleto sila. Ganun tayong nakipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Felizardo Simoy, General Kalay Kita. Palakpakan natin. Nandito si General Kita. General Benito Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Metran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, nabi ni General Romy Pukis sa buong armed forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Felizardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Emilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Metran. Sinabi ko po ganito, pakinggan niyong mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch. But upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary na babayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat. Pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Tama! Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, pag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarabas na kami para protektahan yung natitira namin dignidad at yung nag-iisa namin buhay.
Yun, palakpakan natin ang mga retired at saka yung mga acting AFP personnel na ika nga naninindigan na ngayong mga panahon na to kailangan na talagang ayusin itong bulok na sistema na nangyayari sa ating bansa na to. Meron ho tayong napanood na interview, ibang klase kay DJ Chat dito kay ano pangalan no, Sam YG. Tama naman yung sinabi ni Sam doon eh. 'Di ba? Ang ngayong mga panahon na to binabaha ho tayo hindi lang ng tubig, 'di ba? Pati korupsyon. 'Di ba? Real talk. Tapos yung batas na dapat pumuprotekta sa atin dito sa korupsyon na to, ang pinoprotektahan ho yung mga nangurakot. Mamaya ho, panuorin natin, hanapin lang ho natin, biglang nawala eh. Rekta na ho tayo dito kay Escalera, dito kay School Bukol, dito kay One Ball. Ha? Habang nandiyan si One Ball, gusto ko nakikita ko si Tambay para talaga solidong-solido. Talagang nakikita itong mag-amo na to. Tuloy natin, game. Umaga po sa inyo lahat. Good morning po, Tito Sen. SP, unahin na po natin ito. Ang sabi niyo po, kapag dating nitong approved version galing sa Kamara nitong 2026 budget natin, hindi niyo po papayagan yung pong unprogrammed appropriations. Tama po ba ito? Yes. Nako. Oo. Alam namin, nakahanda na kami doon. Sabi, nag-uusapan namin nila Senator Sherwin Gatchalian, Senator Lacson. Yung grupo namin, yung majority, hindi ko masyado nakakausap ang minority tungkol dyan. Pero I'm sure they will be supporting the move of the majority pagdating dyan sa budget. Oo. So, Kahit tayo naman dito, ikaw naman, ito talagang mahilig talaga sa optics to eh. Ang dating niya ng Senado, ayaw ng ang program appropriation sa pamumuno ni Soto, natanggal ang program appropriation. 2023 pa lang sinasabi na ng sambayan ng Pilipino, ayaw ng sambayan ng Pilipino ng program appropriation na yan. Galit na si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Ungab. Lahat na lang nagsasabi na wag ngayon dahil kayo sa Senado majority, kayo kokontrahin nyo, kayo magiging bida, ganon. Kahit na meron dalawang individual na nagpunta sa Korte Suprema para kontrahin, para questionin ang 2025 budget dahil sa sandamukal na ang program appropriation. Ganon, kayo magiging bida. Kayo lang ang banal, kayo lang ang nakakita ng problema. Walang yan. Ibang klase ka talaga, Escalera. So kayo po ay pabor dito sa sinasabi ng opposition bloc sa Kamara na ito pong unprogrammed appropriations na malaki pa rin for 2026, standby pork pa rin ang ilan nating mambabatas. Oo, alisin natin yun. Hindi, as far as we're concerned, kami last touch eh. Gab na ngayon yan, if the general appropriate. Sabi mo ako bida, akong papakilala ko sarili ko kung nagtanggal. Pero noong ang sambayan ng Pilipino ang nananawagan na tanggalin yung mga program appropriation sa tatlong nakalipas na budget, 23, 24, tsaka 25. Nasaan ka? Anak ng toko, nandun ka sa mansyon mo, nagkukuya-kuya-kuy ng paa. Diba? Sino nagsasalita sa kalsada? Sino nagsasalita sa social media? Vic Rodriguez at itong si Congressman Ungab. Mga Duterte-aligned personalities. Sinasabi nila masama ang program appropriation. Ikaw nasaan ka nun? Ang kapal ng mukha mo, Soto, para sabihin mo ngayon natatanggalin mo yan, ayoko yan. Nasaan ka nung 23, 24, 25 budget deliberation? Nasaan ka nung binubulat-lat ng mga Duterte aligned personalities o yung mga Duterte senator, Duterte lawyers na sinasabi nila napakaraming problema nitong 2025 budget 23-24 dahil napakaraming ang program appropriation. Saan kinuha ang akap na yan? Ang pinamigay nyo pa nga nung panahon ng kampanya, isa ka pa nga sa mga na, o sige, hindi kayo namigay nun. O yung mga ayudang ipinamigay nyo sa bawat karaban nyo, sa bawat rally nyo, saan galing? Ang program appropriation. Huwag na tayo magloko dito, di ba? Hindi, kasi sinasabay ho nila, mga kababayan, yung pamimigay ng ayuda ng DPWH. Sabihin nyo, sige, sino galing si PH Update? Walang ayudang napamigay, iisa-isahin ko yung mga rally nila ng mga walang yan. Para marami magpunta mga tao, namimigay sila ng ayuda na galing dyan sa DPWH. Anak ng tokwa, bottomless ba ang budget ng DPWH? Sorry, nasanay tayo. DSWD, puro kasi mga DS eh. DP, DS, puro DDD. Kaya yun, di ba, puro nakawan. Lang yan. Di ba, nung pag-rally nyo, meron namimigay ng ayuda-ayuda. Saan ang galing yun? Ang program appropriation, for sure. Tuloy natin.
bill na yan. Tapos na sila as Banal of banal. yesterday. Anong tao ka? Tatransmit nila sa amin yan. Nagpiprinting lang sila. Tatransmit sa amin yan by Kadiri ka, langya ka. November 10. Pero ahead of that, alam na namin, meron na kami kopya eh. Pero itong pinaka-version na pinasa nila, officially, may makakakuha na rin kami ng kopya agad yan. Pero officially, November 10 namin supposed to be tatanggapin. From the House. Kapal na mukha natin sa Soto. Doon naman, uupisa na namin yung mga paglalagay ng aming mga nakikitang dapat ikalawin. Like for example, gusto namin ang CHED at saka yung DepEd dagdagan kung sakaling hindi pa nila nadadagdagan. Kung mga konti-konti na lang siguro ang gagalawin doon, ang importante kasi doon hindi naman namin magagalaw yung personal services at saka yung debt servicing, which amounts to about 65-70% of the entire 6.7 trillion So, pinagtatalunan lang doon yung mga 25% or 30% of the budget. Ngayon, yung unprogrammed, sa amin, talagang nasabi na namin yon. Hindi ka namin papayagan yung unprogrammed funds. Ang gagawin, siguro, kung meron. So ngayon, masama nang ang program funds. Dahil Senate President ka, dahil under parang ang budget process, under parang Senado, House of Representatives, ngayon hindi mo napapayagan. Pero nung panahon na kung talagang mahal mo sa bayan ng Pilipino, Soto, noon pa lang 23, 24, 25, noong ginamit yan ang program appropriation na yan, kung saan pinaguhugot nila yung pang-akap nila, pang-ayuda nila, di ba? Dapat noon parang nagsalita ka. Kaya kayo sinasabihan na ang pa-plastic nyo sa mga galawan nyo na yan eh. Walang iya kayo, oo. Silang iniwan doon para most probably based on the last talk that I had with Speaker Boji ay yung mga para sa assistance for crisis at saka yung medical assistance, yun yung mga iiwan nila doon. So kami naman ang thinking namin doon pa rin manggagaling ang nakawan dyan sa mga mga assistance sa mga may crisis. Anak ng tokwa. Yan ang pinanggagalingan ng ay wala nang impre. Wala nang DPWH eh. Yan balik DSWD tayo. Di ba? Yung mga yon pwedeng ilagay doon sa institution itself para kung sakasakali man naging institutional amendment. So like for example, yung MAIP, ilagay natin sa DOH. Di ba? Yung assistance to crisis, ilagay sa DSWD. Yung mga ganon nakikita namin. Para yung unprogrammed, maiwan yung para lang sa debt servicing. Oo. Yung binabanggit nyo po na sa huling usapan ninyo kay Speaker Boji D, yung mga AIX ang tanging baka ibalik na lang o ilipat sa DPWH. SP, tinututunan sa kanila, iiwan nila sa unprogram yun. Nasa unprogram. Oo. Pero kayo, ang gusto... Ewan ko kung anong pinasa nila kagabi. Pero yes, yun ang pagkakaalam ko. Pero kayo po, kung dumating na sa inyo dyan sa Senado, ang gusto ninyong gawin, ilagay na natin yan mismo sa DPWH. Kaya lang, SP... Hindi DPWH. Sorry, sa DSWD. Pasensya na po sa DSWD. Ito pong AIX na... DepEd. Kung saan may mga pangangailangan. Yung AIX na yan na binabanggit nyo na yung 255 billion pesos na tinanggal from DPWH fund, SP, tinututulan din yan ng ilang mga grupo. Ang tawag nila dyan, patronage politics. Ano pong tugon nyo doon? Ano ginawa nila sa 255? Yun nga. Ang pagkakalam ko, sa kwento sa amin, hindi ko pa nakikita. Pero, yun yung ilalagay dapat for the AIX, MAIP, yung gano'n nata pang-intindi ko. Hindi nila papayagang, definitely zero flood control. Yes po. Hindi ko alam kung saan. We will have to see it as soon as we receive it. Pero do you agree doon sa sinasabi nga po ng ilang mga civil society orgs natin na inalis nga po yung 255 billion peso flood control fund pero ililipat naman po doon sa mga pondo na ang makikinabang po ay pagpapabango ng pangalan ng mga politiko? Hindi kami papayag. Medyo mahigpit kami ngayon doon sa usapin na individual amendments eh. Mahigpit. Nakinabang ka dyan sa mga pondo na yun ng panahon ng kampanya. Hindi kami papayag. Hindi ka papayag. Kasi nanalo ka na.
Oh, yung sinasabi ko. Ganyan ka walang prinsipyo, ganyan ka walang paninindigan yang si Soto. Anak ng toko, hindi ko sinasabing namimigay si Soto ng ayuda nung panahon ng kampanya. Kaso kinakasangkapan ng kanilang kampanya, ng kabuuan ng alyansa, yung mga ayuda na yan para marami silang mapapunta sa ating mga kababayan pag kami rally sila. Ang kapal na mukha, anak ng toko, akala mo sinong santo. Napakabanal mo, Soto, ibang klase, oo. Pinag-uusapan pa nga namin kung paano namin papayagan yung individual amendments. Uupuan pa namin yan ng buong Senado, hindi lang ang majority. Parang ang initial na gusto nga ni Senator Sherwin doon sa huling meeting namin was walang individual amendments, puro institutional. Yan muna gusto niya. Sabi niya talaga mag-reset tayo. Siyempre ako, chairman ko ng finance yan, so supportahan ko yan, whatever his decision is. Kasi, yun ang call of the times para makita ng mga kababayan natin. But whatever it is, basta lahat ng gagawin namin doon, makikita ng taong bayan. We will make sure that everything's in live streaming. Sinasabi niyo po kanina, nakausap niyo na mismo si Senator Sherwin Gatchalian tungkol po dito. Meron na ba kayong parang napag-uusapan talaga kung paano tatanggalin itong mga unprogrammed funds? And SP, since nabanggit niyo na nga rin po yung tungkol po dun sa hindi kayo papayag na kung sakali mang alisin yung sa flood control, palipat lang dito sa mga patronage politics na programa ng gobyerno, possible din po ba? Paano? Aalisin na rin yung pondo ng MAIF? Diretso na tayo sa mga DOH, ilalagay hospitals? namin doon sa ilalagay na namin doon sa DOH. For example, kung MAIF, lalagay na namin sa DOH. Yung kung magkano yung dapat para doon. Yung AX, ganun din. Sa disaster, so crisis, siguro malamang DSWD. Teka. Meron nawawala ha. Di ko naririnig yung AKAP. Ba't wala yung AKAP? Yung Kapos ang Kita program. Diba? Dapat may AKAP dyan. Huwag niyong kalimutan yung AKAP namin, Kasi ngayon ang MAIF po. Plano namin isa pa. Dahil nga may mga kakatin tayo at ayaw nating mangyari, no? Baka sakasakali kung seswertehin tayo at magagawa namin yung gusto namin talaga. Yung budget ngayon, ito lang ang gobyerno na magiging minus. Hindi namin ipapasa ito na 6.7 trillion o 6.8 trillion. Baka maibaba namin kung marami kami kakatin na mga hindi dapat. Ayun ang plano namin. At, hopefully we will do that. Ngayon, kung sakasakali man, sa nakikita ko dito sa iba't ibang mga departamento, DepEd, DA, mga Department of Agriculture, sa nakikita ko, ang pagtatalunan lang namin talaga sa BICAM, yung ang program na iiwan at aalisin namin. Opo. Sandali lang. Tito Sen, nabanggit nyo, unprogrammed for debt servicing. Can you explain for that? Hindi. Walang debt servicing, automatic na kasama doon sa yun eh. Kasama doon sa main budget. Hindi na namin ginagalaw yun. Hindi na pinag-uusapan yun eh. Sige. So klaro po, as in kung kayo talaga ang magdedesisyon dito, totally po zero for unprogrammed appropriations. Yes, sir. Yun ang plano ng Senado. Okay. Paano po yung laging kinakatwiran nitong si Swansing? Paano naman yung ating obligasyon sa mga foreign assisted projects? Hindi. Anak ng Petrang Garapata. Manong ako, ito si Swansing, isa ho siyang innocenteng ali. No, yung pagiging utusan niya, yung pagiging sunod-sunuran niya sa Malacanang, dapat dito Malacanang eh. Kung ano man ang lumalabas sa bunganga nitong si Swansing, kasalanan ho yun ng Malacanang. Yan ang gustong mangyari nitong si Sandro Marcos. Utusan lang ho, palamuti lang dyan si Mika Swansing. Wala kwenta yan. Ang dito, Malacanang, wag na tayo dito ungguyan. Malacanang ho talaga ang utak ng kawalangyahan dito sa ating bansa. Foreign assisted, yung mga usapan yun. Ang sinasabi namin, yung program, kung sa foreign assisted, okay yun, we will retain that. Walang problema yun. Alam namin lahat yun, kahit si Senator Gatchalian, Senator Shipping, kagabi lang pinapaalala niya sa akin yun.
Walang problema yon. Yung unprogrammed na iba, na ikangay, yun nga, yung mga supposed to be reserved for MAIP, for kung ano-ano mga sige. DPWH at na ikangay pareho nung nangyari last year. Wala, alisin namin lahat yun. Yan. Sige, kasi baka po magkaroon ng misunderstanding sa kahulugan ng totally walang unprogrammed appropriations. Yan. Papayag pa rin po kayo, pero para doon exclusively for those kind of... Foreign assisted lang. Okay. Pero, Tito Sen, can you explain to us, hindi namin masyado maintindihan, kasi kung yan foreign assisted project, big ticket, no? Ng mga proyekto, DOTR halimbawa, no, subway, train system, etc. Malalaking proyekto yan na kailangan ng taong bayan. Bakit mo ilalagay sa unprogrammed? Di ba dapat sa program appropriations yan? Naging ganun yung talagang gawin dun sapagkat hindi malaki yung atin dun Doon sa foreign assisted parang may pang counterpart lang tayo Correct. Yung Hindi ko lang alam ang percentages doon. At anong percentages na ginawa nila in the last 3 years. Pero during that our time, mababa ang foreign assisted At usually, yun kung merong sobrang funding, kaya nakalagay lang to sa unprogrammed yun. Opo, pero Senator, sir, hindi ba simply naman na logic yun? Kasi kung big ticket project, ang laki ng impact para sa mga commuters halimbawa, hindi ba kung maliit lang yung equity na hinihingi na counterpart para sa pagpapatuloy ng loan na tinatanggap natin, bakit nga kinakailangan mong ilagay sa unprogrammed? Importante ito. Di ba't di mo lagay ba't di mo lagay sa programa? Tama ka, Ted. Ako tingin ko misnomer yun Natatawag nilang part ng unprogrammed yun kasi it's not part of the original budget. Tama ka Dapat talaga hindi tawaging unprogrammed yun Dapat tawaging foreign assisted funding yun Supposed to be. Tingnan ko yan. Tingnan ko. Baka all these years, baka may maling ang tawag doon. Pero kasi ang alam ko sa unprogrammed, nito mga nakaraan, kaya sinasabi namin hindi pwedeng galawin yung foreign assisted yan, dahil nga para sa atin yan, para sa taong bayan yan Ang alam kong unprogrammed na dati ay nung nakaraang taon ay ginawa nilang program at yung unprogrammed, yung program nilagay nila sa unprogrammed. Diba? Kaya nga nagkagulo kaya nga sobrang laki ng mga 300 billion ba yun para sa infrastructure na DPWH ng mga budget Mabuti na lang na FLR ang karamihan dyan. 162 ata yung dito ng presidente. Tingnan ko, sabi ko Senator Sherwin, baka misnomer lang yan kasi tinatawag nilang unprogrammed pero foreign assisted Opo, yung nga po kasi nga kung kayo kaninyo ay talaga magre-reforma na dito and baka posible pa na bawasan nyo po itong kanilang proposed budget first time sa kasaysayan po ng ating pong pagbabudget, baka naman pwede na po natin maitama iyon. Kasi, di ba, halimbawa po noong mga right of way, di ba, nagastusin natin, yan importante. So, kinakailangan ponduhan yan para magpatuloy itong pagtatayo ng riles, halimbawa. So, kapag hindi na ponduhan yun, o kaya po hahanapan pa ng pera, para kayo muutang pa tayo na may interest. Correct. Tama. Sige, tama yun. I'll look into that. Please kasi po. naging gawi yung mga tawag na ganyan Kung bisan nga pero silang tinatawag na sagip Di ba? Meron tinatawag na sagip Kung kailan ko lang nalaman yung sagip. Yung pala, nadudun din yung kasama daw talaga yung mga maipat kung ano-ano doon. Yung meron ngayon sipag. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Yun na. Ito, roads, bridges, flood control, multipurpose buildings, local ports, etc. Sipag magnakaw. Meron pa ho kasi kung titignan po ninyo ngayon yung proposed po na budget, meron pa rin dyan drainage actually. Ngayon, sa bawat distrito, tignan po ninyo. Meron pa din Hindi po to. Anyway,
Sige Hindi po. pa pwede. Ang plano natin, hindi pa pwede. Kasi ganito, Hindi no? pa Ang pwede. thinking namin ganito. Kailangan maging Yung superhero mga si Soto na dyan. FLR, Oh. or yung mga hindi natuloy, o yung mga kontratista na nag-ghost, o yung mga hindi sa substandard, kaya hindi pwedeng lagyan ng budget ngayon, pati yung mga sinasabi, mga trainees yan. Kailangan ituwid nila. Kung gusto nilang mabawasan yung mga kaso nila, ituwid nila. Gawin nila yung mga project na iba, gawin nila. Okay. Kaya hindi kailangan maglagay ng flood control, hindi kailangan maglagay ng mga drainage na yan. Dapat sila, itong nakaraang taon, yung may mga sabit, gawin nila. Oo, yun ang sa amin, yan ang pananaw ng Senado. I'm sure I speak for the rest of the members. Okay, sige po. Sir, Sen, ito pong Makabayan Block, no? Gumawa sila ng kanila pong komputasyon dito. Sabi ho ni Congressman Tino, based on the conversation among members of Congress, no? Pati party list yan, tsaka district congressmen. At tsaka, alam mo na, yung mga usap-usapan nila, yung allocation per district and per congressman, ano? May sinasabi sila na ang minimum na allocation doon ay 230 million per congressman. No? And then meron pa daw pong sinasabi na for leadership, no, na 24.6 billion, yung for congressmen alone 73 billion doon sa 318 members of Congress. Meron sila sinasabi dito na per senator 3.2 billion or 76.8 billion. Ang lumalabas daw dito, bawat senador ay may alokasyon, allocables ang tawag nila, sa 3.2 billion per senator, meaning yung mga proponents para sa inyong mga gustong proyekto. Well, sabi ni Leon na as far as we're concerned, di namin papayagan yun. Kasama sa mga niyan, kasama sa mga magiging minus natin to sa 6.7. Buti na lang mga taga-House of Representative ang sabi ng mga ganyang mga litanya. Kung kasama nila ng mga nasa minority yan, baka gusto nila mag-insert. Baka gusto nila mag-ano, di ba? Alam ko na yan. Pagkatropa nila dyan sa House of Representative, kahit na ano pa rin yan, inibalang pangalan, pero ang program appropriation pa rin yan. Ang tawag ng mga yan, amendment pa rin ho. Pero pagkakalaban, automatic na ho yun. Insertion yan. Or 6.8. Pagka ganun. Sapagkat wala kaming usapang ganun. Wala sa aming pinag-uusapan na magkakaroon ng bawat isang senador ng 3.2 billion. Kausap din naman natin yung Secretary of Budget nung pinag-uusapan yan. At wala kami pinag-uusapan ganun. So, makikita namin yan. Total, isa sa kanila, nasa majority sa amin yung akbayan eh. Opo. Di ba? Nasa majority sa amin. Opo, Sila ito. Senator Risa. Ang gumawa nito, Makabayan, hindi Akbayan. Itong aking sinasabi. Makabayan. Okay, Padala nila sa amin at masilip namin kung saan nila sinasabi na saan nakalagay. Okay. Pero again, to make it clear, mga kapatid, Chacha, na may mga senador naman, hindi naman ipinagbabawal at hindi masama kung isa kang senador na ang tingin mo tama yung sinasabi na magtayo tayo halimbawa ng Philippine Science High School building sa isang region. Tama yun, maganda yun, di ba? Kasi, tama. O Tama. Okay, so... Pero pagka yan, katulad sige, tuloy mo muna. Opo. Halimbawa, kung ako'y senador, pinuntahan ako nitong taga-Philippine Science High School. Senator, yung building namin dito, importante sa mga matatalinong bata sa aming region, kinakailangan matapos. Sige, huwag kang mag-alala, magkakaroon ako ng insertion o kaya ng amendment sa budget para ponduhan yan. Hindi masama yun, di ba, Senador? Opo, hindi mo masama. Lalo na kung yung pipresenta nung taga-Science High School na yun, pipresenta niya may program of work. Yes, okay. Or may endorsement nung council, Regional Development Council or Local Development Council. Okay. Tapos pinasok niya. Pinasok nung senador sa budget. During the second reading, sa period of amendment. In-approve namin. It becomes institutional amendment dahil pinayagan namin lahat. Ayun, okay. Yun ang klaro. Pero yan ang maliwanag ko. Katulad yan sa akin. Talagang mayroon. Ikaw sa'yo. Importante yun sa'yo. Kasi ikaw bida dito, Brad. Ikaw bida, yun sa'yo lang. Sa'yo lang. Ano yun sa'yo? Dagdag doon sa chat eh.
Yung bubong nung Laguna State University, naipangako ko yun, tutulungan ko sila. 6 million yung hinihingi. Yun, may program of work. Talaga isasubmit ko yun sa period of amendments. Katulad doon, yung individual amendment na yun, lumalabas, magiging institutional amendment yun pag pinayagan namin at alam namin lahat. Okay. Yun ang masama doon sa insertion eh. Kasi yung insertion, masisingit ng hindi alam ng iba eh. Kaya nagiging insertion. Okay. Ang masama, ang bawal at talaga namang kahinahinala yung sa BICAM, kayo nag-usap, hindi basta ponduhan mo ko sa distrito ni ganito nang sabihin na natin 500 milyon. Oo. To follow na kung ano yung gagawin diyan, di ba? Hindi maganda yun. Yun yung mga kinakainisan ng mga kababayan natin at kung saan napupunta. Okay, sige. So, ano yun, Cha? Magtanong ka na dito Yes, para malaman mo itong budget na ito dahil ikaw ay may contribution dito. Yes, oo. SP, kanina pinag-uusapan nyo, tinatanong sa inyo ni Manong Ted yung tungkol doon sa unprogrammed appropriations. Ngayon, ang tanong ko naman po, kapag po ba ang isang proyekto ay nasa programmed naman appropriations, ibig sabihin po ba nun talagang pork barrel free na ito at wala nang kickback ang mga kongresista o senador? Hindi natin masasabi yun, ha? Ayun na nga. Oo. Hindi natin masasabi yun. Malay Yun na natin nga ito po. sa kontratista at Ano yan? Wala yan. Walang mangyayari dyan. Maniwala ako kayo sa hindi. Kalokohan yan. Nangyayari dito. Kailangan nun natin ngayong mga panahon na to, sistema. Itong sistema na to, alam na ho nila paano ikutan. Alam na ho ng mga magnanakaw kung paano nila ikutan. no? Sa contractor. Hindi pwedeng wag niyo sabihin na walang ang program appropriation ligtas na tayo sa mga magnanakaw na to. Hindi kay Manong Ted, hindi kay DJ Chacha, hindi dito kay kay Escalera ha, hindi sila. Yung mga talagang mga politikong matatakaw sa pera. Walang yan. Oo, yun ang mahirap. Hindi natin masasabi yun. Talaga. SB. Hindi masasabi. Siguro pinakamaganda. Wala nang load, mag-load kasi kayo. Regular ang pinantawag nyo kasi pag kami tutut na gano'n, ano na yun? Ika nga, warning tone. Para, ito, isa sa mga plano Countdown rin namin tayo, to. Ayan. Tsaka, Eben. siguro nakahanda na rin. Nakahanda na rin yung house sa mga plano namin. Kasi ang problema natin dito yung ito. kickback Oo Correct. Ito hindi ba nahuli namin doon sa mga Nandiyan ba? hearing? Baka meron lang tumatawag na iba. Sinasabi na overpriced talaga. Hindi daw substandard kung tutusin. Ino-overprice lang nila. At kunwari, palabasin natin. Let's say, 12 tubo ang kailangan, pero 6 lang talaga. Pero pepresyo nila ng 12 tubo. Diba? Ganyan sinasabi. So may overpricing yan. Mga ilan? Mga 20, 30%. Ganun yata yung sinasabi. Ang plano namin, across the board, tatagain namin yun ng 15 to 20%. Aawasin namin. So medyo yung mga kontratista at kung talaga naman program yung programa nila, hindi na nila kailangan maglagay doon sa senador o doon sa congressman. Gawin na nila ng maayos. Okay, sige po. Opo, Diba? Yun isa sa mga plano namin. Pinag-uusapan din namin yun. Sige, so nakuha po namin yung logic niyo po dyan. Pero again, pagdating po sa inyo ng GAB, pakicheck po lamang per district, nandidiyan, nakalista, multipurpose buildings, pare-pareho, 5 million lahat. Meron po dito, pare-pareho, 10 million lahat. Yun, kapag sinasabi nyo babawasan nyo 20%, automatic yon. Babawasan ng 20% yung lahat ng appropriations na lump sum. Actually, bulto-bulto Pare-pareho po. Kung nakalagay sa DPWH yun, Oo. across the board sa DPWH, yun ang plano namin. Para maalis yung taga. At saka maalis yung taba, maalis yung taga. At ngay bumaba pa nga yung budget natin. Paano kung naisip na ng mga magnanakaw na sigurado babawasan nila yan kaya dagdagan na natin. Yung isang multipurpose building nagkakalaga lang talaga ng 10 milyon. Alam nila na tatagain nyo. Ginawa nilang 30 milyon para kung sakaling tagain nyo ng 10 milyon, meron pa silang 10 milyon. Always, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat Tamba. Kumustahan lang naman ho yan Kumbaga, welfare check. Yung ICI, welfare check lang yan si Tamba. Huwag ko kayo masyado mabahala. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.